invite you to open your Bible. Ako kamo nga biabihon ka atong ablihan ang atong mga pulong sa Ginoo, ang balang If you kasulatan. have a book like this or in your phone, Kung naa ka mo'y balang kasulatan sa inyong kiliran o bin baka sa inyong mga cellphone, ablihi uban ka namo. I want to read a few verses from the Gospel of John. Atong basahon ang pipila ka mga bersikulo sa sinulat ni San Juan. Let's read the first 4 verses of John chapter 21. Atong basahon ang pipila ka mga bersikulo, upat ka mga bersikulo sa Juan kapitulo 21. So John 21, 1 to 4. Juan kapitulo 21, 1 hangtod sa bersikulo 4. And these are the words that I found Og here. mao kini ang maong mga pulong. After this, Human ini Jesus appeared again to his disciples. si Kristo miatubang sa iyang mga disipulos. This time at the Sea of Tiberias or Sea of Galilee. Niining panahon na dito sila sa suba sa Tiberius. And this is how he did. Og mao ni ang iyang gihimo. Simon Peter, Si Simon Pedro, Thomas, si Tomas, Nathanael from Cana, the Galilee, dito sa Galilea, the brothers Zebedee, ang duha ka mga igsoon si Juan o si Santiago, and 2 other disciples were with o him. duha pa niya ka mga tinunan. And Simon Peter announced, Og si Simon Pedro mibungat ngadto sa iyang mga kauban. I'm going fishing. Muadto ako aron sa pagpangisda. So the rest of them said, we are going with you. Og ang uban mialayon kaniya og mingon muuban kami kanimo. They went out, got into the boat, Miadto sila sakay sa baroto, but they caught nothing the whole night. apan wa gyud yamoy sila nakuha. When the sun come up, Sa dihang mitaas na ang adlaw, Jesus was standing at the beach, si Kristo nagbarog dito sa lapihan. but they didn't recognize him. Apan wa gyud nila mailhi si kinsa siya. See, there are a lot of interesting things in the Gospel of John. Daghan kayong mga interesante nga mga angay natong tukdilon ining kabuntagon sa libro sa Juan. Some of the scholars, they say that we can split the Gospel of John in 4 parts. Daghan ang maalamon nga mga tao nga bisan gali pwede pa bahinon sa upat ang libro ni Juan, ang ebanghelyo ni Juan. The first part is the introduction, chapter 1. Ang unang bahin mao ang pasiuna. Then you have the section of the signs, the miracles. Ang ikaduha mao ang mga ilhanan ug mga milagro nga gihimo ni Kristo. That goes from chapter 2 until chapter 12. Gikan kana sa bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 12. Then you have the book of the exaltation. Og naa diha ang ikatulong bahin mao ang paghimaya ni Kristo. And these are the chapters 13 to 20. Mao ni ang bersikulo sa 13 ngadto sa bersikulo 30. And then you have the epilogue, the conclusion, chapter 21. Og ang ikaupat nga bahin ang panapos, bersikulo 21. I don't know about you, but I grew up watching a TV program that had a special song. Wala ko masayod sa inyong pagdako, apan sumala sa atong speaker nagdako siya nga kanunay sa galanta og telebisyon. It was a children's program called Sesame Street. Usa ka programa sa TV nga gitawag og Sesame Street. And they used to play a song showing different things, and they say, one doesn't belong. Unya, ang maong alawiton nagkanayon nga ang usa wa gyud siya'y giapilan. And that's for the children to start paying attention and observe among 4 or 5 different things that one was different. Mao nga kadtong maong alawiton nga ang usa lahi sa uban nga maong gitagaan nila o maong pagtagad. See, the same thing with the Gospel of John. Pareho usab sa ebanghelyo ni Juan. And this is why the first 3 Gospels we called synopticus.
Mao nga ang pirmiro nga tulo ka bahin gitawag synopticos. They can be read, you can follow the stories in parallel. Imo kaning masundan o imong masabtan tungod kay halos nagkaparihas. But the Gospel of John is different. Apan ang ebanghelyo ni Juan lahi. See, the Gospel of John has a totally different structure and content. Ang libro sa Juan nagkalahi ang iyang unod o ang iyang pagpasabot. There are several unique things about this Gospel. Daghan ang talagsaon nga mga butang nga angay natong tukion. The author never mentioned himself by his own name. Ang magsusulat, wala niya gipaila-ila ang iyang pangalan sa iya mismo nga gisulat. Internal evidence helped us to understand that the author is John the disciple. Og atong tukion pag-ayo, ang ebanghelyo sa Juan nagpasabot nga nagtudlo kini nga ang nagsulat nini mao si Apostol Juan. He refers to himself as the disciple that Jesus loved. Iyahang gisulat diha og iyahang gipaabot sa nagabasa nga siya mao ang apostoles nga gihigugma sa Ginoo. I don't know about your home, how many children, how many siblings you have. Wa ko nasayod sa inyong pinoyanan og pila ka buok ang inyong mga igsoon. At home, we were just 3. Sa ilang pinoyanan, tulo sila ka buok. And I was the youngest one and the only son. Siya mao ang kamanghuran og nagbinugtong. I always thought I was special. Kanunay niyang ginahon nga siya special child. And my dad, still today, he says that I am his favorite son. O gani hangtod karon ginaingnan siya sa iyang amahan nga siya mao ang siya mao'y pinakapalangga nga anak. And of course, I'm the only son, along with my sisters. Siya nga gyud ang lalaki taliwala sa mga babae. Somehow, I think about John considering himself special. Mao nga si Juan dinhi sa libro sa Juan sumala sa iyang gisulti usa siya ka espesyal nga tao. So what do you think? Unsa inyong unahuna kang Juan? Don't you think you are special in the eyes of the Lord? Naguna-una ba kamo nga kamo espesyal sa mata sa Ginoo? You are his special son, special daughter. Kamo ang iyang espesyal nga mga anak nga lalaki o mga anak nga babae. There is no other one like you. Walay sama kaninyo mga kaigsunan. And God loves you so much. Ang Ginoo nahigugma sa hilabihan kaninyo sa mata. That Ellen White says that Jesus would come to save. It's needed just one soul. Ningon si Sister White nga si Kristo mubalik siya og iyang balikan bisag usa. See how special you are? Tanawan ninyo unsa ka espesyal kamo mga kaigsunan. As we were driving around yesterday and this morning, sa diha nga kami nagtuyok-tuyok kauban sa akong driver niining buntaga. it amazed us because everywhere you look you see tents and people. Nanganghami kay sa bisan asa kamulingi to wala atubangan og likod nagkadaiya ang mga tent. I was told we have about 30,000 people in the campgrounds of the Mountain View College. Ako giingnan nga adunay 30,000 kabuok mga delegado nga mianhi sa Mountain And View can College. you imagine that each one of us is very special and loved by God? Nagpasabot kini mga higala nga ang inyong pag-anhi usa kamo ka espesyal nga mga anak nga lalaki o babae atubangan sa Ginoo. There are other unique things in the Gospel of John. Ni ay mga talagsaon nga mga butang nga nalatid diri sa libro sa Juan. It is probably the last book in the Bible to be written. Mao kini ang libro nga katapusan nga gisulat nga naisgutan diri sa Biblia. Most probably was written even after Revelation. Gani kini nga libro sa Juan posible nga kini gisulat human sa libro sa pinadayag. The purpose of the book is not to describe the events, the day-to-day teachings and miracles of Jesus. Kining maong libro dili lang nagpasabot sa mga milagro o sa mga butang nga gihimo ni Kristo. It is actually the book that has the least number of miracles.
Kini mao nga libro sa Juan, Ebanghelyo sa Juan, mao ni ang libro nga naay pipila lang ang mga milagro ni Kristo nga iyang gihimo. And at the end of the book, at the end of chapter 20, it says Jesus performed many other miracles that are not written in this book, the book of John. Gani ang bersikulo 20 sa libro sa Juan nagpamatuod nga niya pay daghan nga mga milagro nga gihimo ni Kristo. But these have been written with a spiritual purpose. Kini gisulat nga adunay espesyal nga katuyuan. And the reason is this, is stated by the Gospel, John chapter 20, verse 31. O kini nagpamatuod nga niya siya'y talagsaon kayong ipaabot nato mga higala sumala nining maong libro ha. These were written so you believe that Jesus is the Son of God. Kini gisulat mga higalag makaigsonan aron kita motuo nga si Kristo anak sa Dios. And believing on Him, you may have eternal life. Og ang pagtuo kaniya makabaton kita walay katapusan nga kinabuhi. Isn't that good to know? Nindot ba na That Jesus is the Son of God. nga si Kristo anak sa Dios? And when you believe that He is the Son of God, you have the assurance of eternal life. Sa Amen. dihang moto kita nga siya anak sa Dios, aduna kita'y kasiguruhan sa kaluwasan. Amen mga kaigsonan. Most of this book describes the last few days in the ministry of Jesus. Halos kining katapusan nga mga libro naghisgot sa katapusan nga mga adlaw ni Kristo dinhi sa yuta. About half of the book deals with the last week, the Passion Week. Nining katunga nining maong mga libro naghisgutan ang hinapos nga mga kaadlawan ni Kristo dinhi sa yuta. Actually, more than 700 verses, or about 36% of the book, deals with only the last 24 hours of Jesus' life. Ang 700 nga bersikulo ug uban pa niini mga higala makaigsonan naghisgot sa 24 ka oras sa kinabuhi ni Kristo dinhi sa yuta. See, the emphasis in this book is about Jesus' sacrifice. Kini nagapunting og nagapasundayag sa mga sakripisyo ni Kristo. No wonder Ellen White says that we should meditate in the last, on at least an hour a day in life of Jesus, but especially in the last few days of His ministry. Mao nga si Sister White naghisgot nga atong ipalig-on ang atong pagpasabot nining hinapos nga mga kaadlawan ni Kristo dinhi sa yuta. There are actually just 7 signs or miracles presented in this book. Adunay 7 ka mga milagroso nga mga butang ang gihimo ni Kristo nining maong libro. The first one is changing water into wine. Ang usa ang paghimo sa tubig ngadto sa bino. The second one is the healing of the official's son. Ang ikaduha ang pag-ayo niadtong anak sa usa ka otoridad. The third one is the healing of the paralytic at the tank of Bethesda. Ang ikatulo ang pag-ayo sa paralitiko dito sa Bethesda. Then you have Jesus feeding the 5,000. Ikaapat si Kristo nagpakaon sa 5,000. Then you have Jesus walking on the water. Dayon si Kristo milakaw diha sa katubigan. Then you have the healing of the blind young man. Unya ang sunod mao ang pag-ayo ni Kristo sa taong buta. And the last one mentioned in chapter 11 is the resurrection of Lazarus. Og ang Juan kapitulo 11 naghisgot nga mao kini ang pagkabanhaw ni Lazaro. I don't know what you think about this, but I keep thinking, how come the other 3 Gospels never mention the resurrection of Lazarus? Amot ug sa inyong unahona mga higala apan siya kanunay siyang nagpamalandong ngano sa Mateo, Marcos ug Lucas wa man nahisgutan dito ang pagkabanhaw ni Lazaro. Only for that piece of information, I believe would be worth to tell the whole story again. What do you think? Niining bahina kini nga sugilanon ni Lazaro angayan siya ipahibalos sa katawhan unsa kay inyong unahona mga kaigsonan. But the point is not just to think about these 7 miracles.
Ang punto mga higala makaigsunan nga dili lamang masintro niining 7 ka mga milagro nga gihimo ni Kristo. But there is something else in the last chapter that we need to consider. Apan ni ay usa ka butang, bililhong butang nga angay natong masabtan kining katapusan nga gihisgutan ni Apostol Juan. I can imagine that since the death of Christ, Peter has been feeling remorse. Mao nga ang kamatayon ni Kristo mga higala daw sakit sa ato ang kasing-kasing. Think about this. Atong huna-hunaon kini. Have you ever done in your life something that you are not proud of? Naa ba kamoy gihimo sa inyong kinabuhi mga higala makaigsunan nga kamo wala malipay niini? Have you done something, a mistake, that you wish you've never done? Naa ba kamoy nahimo nga kapakyasan nga unta wala lang ninyo himoa? Have you said words that you wish you never said? Naabay mga pulong nga migawa sa inyong mga bapa nga unta wa na lang unta nako masulti. But now it's too late. You cannot bring those words back. Apan ulahi na ang tanan mga higala makaigsunan dili na nimo mabalik ang mga butang nga imong gihimo. Can you imagine how sad Peter have been since he betrayed our Lord? Grabe, dili lali mga higala ang sugilanon sa dihang ni ay nagbudhi ni Kristo nga atong manluluwas. But then something happened. Apan nahitabo na. On that terrible weekend, og nianang maong simana, all the big dreams that the disciples had, everything fell down and shattered. Ang mga dagko nga mga pangandoy siyang mga apostoles nahimong tapulahaw lamang mga higala makaigsunan. Because Jesus was misjudged in the middle of the night, he was condemned and he died at the cross the next day. Wala sila galahi mga higala makaigsunan, nasubo sila kay nianang panahon na si Kristo gitaral unya gilansang sa cross og nabatay. Can you imagine all the disappointment of the disciples? Pagkadaghan ang mga pagkadismaya nining maong mga apostoles nga wa matuman ang ilang mga handom. The ministerial, professional dreams they have of success in a spot of importance in the politics in Israel. Mao nga napakya sila mga higala silang handom nga unta ilang ituboy si Kristo og sila mahimong labaw og mahimong inila sa kinabag-an. The possibility of the Messiah chasing away the Romans and the soldiers and taking over the promised land. Nga unta ang ilang una-una nga dili na sila mahimong ulipnon sa taga-Romanhon og sila mahimong usa ka espesyal nga nasod nga mulabaw sa tanan. All those dreams, they just gone. Kadtong mga pangandoy yung ilang panghuna-huna nahimong walay pulos. So what will you do now? Unsa may himuon nila? They left everything. Ilang gibiyaan ang tanan. They left their business, ilang gibiyaan ang ilang pangnegosyo, musunod lang kang Kristo. their profession, their former calling. Ang ilang kanhi nga pagkatinawag, ang ilang kanhi nga pagkahilambigit ilang gibiyaan. And after denying Christ, Jesus passed away and Peter could not ask for forgiveness. Gani na itong panahon na sa diha nga sila nagsunod na kang Kristo, nawala ang ilang mga handom sa kinabuhi kay si Kristo. Can you imagine if you mistreat someone and never had a chance to ask forgiveness? Dili nimo matuki mga higala nga diin ni akay pasakitan. Unya katong imong gipasakitan, wala ka na nga nakapangayog pa sa Oh, but that's complicated a little bit more because the one that died now rose again. Apan usa ka butang mga higala nga espesyal, ang tao nga ilang gidagmalan, namatay, unya nabuhi. And Jesus came and appeared to the disciples. Unya si Kristo sa iyang pagkabanhaw, miatubang siya taliwala sa iyang mga apostoles. He came once, he came twice. Dili lang kay makausa, kundili mipakita siya sa iyang mga apostoles sa ikaduhang higayon. And Peter had something on his heart. He had to talk about it. Si Pedro, mga higala makaigsunan, gaguot ang iyang kasing-kasing, nga niya'y mga pulong, nga nagaguot siyang kasing-kasing, nga iyang ipaabot kang So Kristo. this is the third time Jesus showed up to the Ini panahon disciples. na, ikatulo ng higayon na si Kristo, mipakita siyang mga apostoles. And the Bible says, on that sea. Ni anang
ang balang kasulatan naghisgot nga ni anang panahona. What sea is that? Oh, actually, it's not even a sea, it's a lake. Gani, nagpakita siya dito sa maong lanaw. If you ever been the chance to visit Israel, the lake of Galilee is in the north part of the country. Ug makadto mo dito sa Hulilan sa Israel mga higala, dito sa north part nga bahin, tuwa dito ang Lake of Galilee. And it's called Galilee or Kinneret. Gitawag kini og Galilea o Genesaret. And the word Kinneret means like a harp, a musical instrument, a harp. Ang Genesaret mga higala, usa kini siya ka instrumento sa musika nga harpa. And you look at the map, you can see the Kinneret or the Sea of Galilee. It has the form of a harpa. Og tanaw ninyo ang mapa mga higala, kanang Genesaret o Galilee, nagpurma siya og harpa. Was on that sea that their hearts were filled of terror when the waves was trying to destroy them. Niadtong dapita makalilisang ang ilang kasinitian sa diha nga daw matakluban na sila sa mga balod. And you may say, "Oh, but it's a sea. You don't have real waves like the Pacific Ocean." Mura nga man siya glanaw, pero dili pareha sa Pasipiko nga arang kadagkong balod, pero ngano man nga niya may mga dagkong balod na There is hitabo. something unique on that region. Ni ay talagsaon nga butang nga nahitabo niadtong panahona ditong dapita. The way the mountains are around the sea, it creates somehow some currents of winds, creating strong winds on that region. Ang kahimtang mga higala, kadtong lanaw dito nga Sea of Galilee, gipalibutan sa dagko nga mga bukid nga naghatag kini siya sa mga hangin nga pagbanda-banda sa dagkong mga bukid nga naghimo og dagkong mga balod. So those strong winds like a typhoon could easily form huge waves in the Sea of Galilee. So katong kusog nga mga hangin nga gabanda-banda mga higala, mao to nga nagahimo sa di lang kusog nga hangin pero naghimo siya og dagko nga mga Now balod. you can imagine why the disciples were afraid when those waves were picking up. Karon inyo nang mahuna-hunaan mga higala nga ibutang ninyo ang iyong kaugalingon nga nadto nga kusog ang hangin ni create sa dagko nga mga balod, mao nga kadtong higayuna mao toy nakaratol sa mga Was on apostoles. that sea that those huge waves they were coming, hurrying them to destruction. Kadtong dapita o kadtong panahon na mga higala, pertinang hadloka, kay maoto ang ilang ginahuna, nga basig dito ra sila tama. Was on that sea that Jesus walked on water and came to their rescue. Ang pinaka-importante nga atong timanan mga higala, nga daw kusog ang hangin, apan ditong dapita, si Kristo milakaw sa mga katubigan. It was by that sea shore, not too far from Capernaum, that thousands of people came to listen the words of Jesus. Ditong dapita, sa lapyahan nga dool sa Capernaum, nga dito nagwali si Kristo sa bagang duot sa mga tao. Not too far from that area, there was Capernaum, considered his hometown. Dili layo na itong dapita, mao ang Capernaum, nga dito siya nagdako. So that was the place that Jesus performed most of his miracles. Ditong dapita nga si Kristo, kalabanan sa milagro nga iyang gihimo ditong dapita. But move back again your attention to Peter. Apan mo balik ta dito kang Pedro, mga higalag, mga kaigsunan. And Peter said, "I'm going fishing. Ningon si Pedro, mangisda ko. I love fishing." Gusto ko mangisda. When you go fishing, there is something special during that time. Kung mangisda ka na ay imong ganahan nga higayon. I don't go very often, but I tell my wife, when I retire, one day I'm going to go fishing once a day to fish just at least one. I just need one. Gusto sad siya mangisda nga inigretiro niya mga higala, iyang ginginan niyang asawa nga og mahimo kada adlaw mangisda siya bisag usa na lang gyud kakuha. Then lunch is guaranteed. Lunch will guarantee. Sa dihang makakuha siya, siguro ng paniod to. But on that case, for Peter, that was a bad choice.
Apan niadtong panahon na sayop nga desisyon ni Pedro. Because long time ago, more than 3 years ago, Jesus asked them and invite, come after me, I'll make you fishers of men. Tungod kay niadtong panahon na tulo ka mga katuigan ang milabay si Kristo ditong dapita. Miingon ngadto kang Pedro, sumunod kamo kanako og himuon ko kamo mangisdag tao. So they left the nets, they left their boats, they left their business behind. Ilang gibiyaan ang baruto, ilang gibiyaan ang ilang pukot, o ilang gibiyaan ang ilang negosyo sa pagsunod lang kang Kristo. It doesn't really matter what you do in life, what kind of profession or business you have. Dili makwinta mga higala makaigsonan og unsa ang imuhang gitrabaho og unsa ang imuhang ginahimo matagad lang. Jesus supposed to be the number one in our lives. Si Kristo mga higala di nato malimtan nga siya gayud ang numero 1 sa atong kinabuhi. If we don't spend time with God today in our life, how can we spend eternity with Him in His Kung kingdom? dili nato tagaag panahon si Kristo niining higayuna mga kaigsonan. Kamusta kaha mahatagan pa ka nato sa panahon di anang panahon sa eternidad. But Peter and his friends, they received from Jesus a special assignment. Gani ang mga apostoles sila ni Pedro giyang mga kaubanan, nakabaton sila og importante og espesyal nga tahas gikan kang Kristo. The assignment was, you will be fishing men. Ang mando ni Kristo mga higala, himuon sila mangisda og tao. So when Peter said, I'm go fishing, he was actually denying his call. Sa diha nga mingon si Pedro nga mangisda siya mga higala, daw iyang gilimod og iya nang gikalimtan ang pagtawag ni Kristo kaniya nga mangisda na siya. And when you go against God's will, what happens? Sa diha nga makigbato ka sa katuyuan ni Kristo sa imong kinabuhi, unsa ang mahitabo? Do you think you can ever succeed in life if you deny your personal call? Magmalampuson ka mga higala, mga kaigsonan, sa dihang imong ilimod, imong biyaan ang imong pagkatinawag. No way! No way! That's not possible. Dili ka na mahimong posible mga higala, ibutang ka na sa atong mga kasing-kasing. No wonder they spent the whole night and they caught nothing. Mao ang dakong hinungdan nga tibok gabi, grabe ang ilang pagpaningkamot, pero wa gyud sila'y nakuha bisan gamay. Do you think that just in 3 years, Peter and his friends forgot the techniques of fishing? Sa inyong unahon na mga higala, sulod sa tulo ka tuig, nalimtan na nila ang pamaagi unsaon nga makakuhag isda? Do you think something happened during those years and there is no fish on the Sea of Galilee anymore? Niadto bang panahon na mga higala kay wa sila'y kuha, wa na ba'y isda dito sa Sea of Galilee? No. That was not the problem. Dili kana problema ang isda nadtong panahon na mga higala makaigsonan. The problem was that Peter was denying his call and working against God's will. Ang problema mga higala kay nagsupak siya sa mando ni Kristo og naghimo na siya sa iyang kinaugalingon. Not only him, but the others said, we're going with you. Dili lang siya mga higala, bisan ang uban nakig-alayon sa iyang gusto. And the Gospel of John mentions 7 of them. Ang Ebanghelyo ni Juan naghisgot, 7 sila mga higala. The last 2, I don't know the reason, but I can't imagine the reasons why the others are mentioned by name. Wa ko nasayon mga higala nga nga ang duha niini wala gimensyon ang ilang ngalan. Na-mention ang duha ka mga ngalan, ang uban wala. See, Thomas was mentioned, and I think he had some kind of problems with theological problems to believe in the Christ's resurrection. Gani, apil dito na lista, giinganlan si Tomas. Daw adunay problema si Tomas kay ang iya palang daang ngalan maduha-duha na. Well, James and John, they have a temper problem. Si Santiago ug si Juan naaslay problema sa ilang pagkainiton og ulo. They were called the sons of thunder. Gitawag silang anak sa kilat. They were not very meek and patient. No. Wala sila'y kinaiya sa pagkamapailobon. And Peter? Wow, we already know Peter had a problem. He had to talk to Jesus about it. Si Pedro mga higala nasayot ta nga doon na say problema mismo sa iyang kinaugalingon nga kinaiya nga gusto niya ipaabot ni Kristo. The boat was not too far from the beach. Ang baruto mga higala daw dili layo sa lapihan. It was about 100 meters away. Siguro mga 100 ka metros gikan sa lapihan. And then the disciples saw
a stranger by the shore. Unya ilang nakita mga higala nga naay usa ka tawo nga wa nila mailhan dito sa lapihan. They didn't recognize him because probably it was not a full light yet. Wala nila kaayo maklaro, wa nila mailhi tungod kay daw kilom-kilom pa man mga higala. And then the one walking by the shoreline said, "Mayong buntag." Unya ang naglakaw dito ningon og good morning. And he asked, "Do you have something to eat?" Unya niingon ngadto kanila, naa pa mo'y makaon? So why say this? Nganong imo man ang gisulti? See, God is concerned about our personal needs. Ditong dapita mga higala, atong maklaro, atong masabtan nga si Kristo ni agyoy dako nga kasayuran sa atong panginahanglan. But with that question also gave them the opportunity to consider their own reality. Ditong dapita mga higala, gusto ni Kristo nga ipaabot kanila nga sila naay kakulangon nga si Kristo ra gyud ang They makahatag. look around. They saw inside the boat. There was nothing. Sa Zero. Sa ilang paglingi-lingi sa bangka, wa gyoy kuha mga higala, mga kaigsunan. And sometimes we think that God won't be able to do His work without our help. Gani usahay mga higala, makahuna-huna ta nga dili makahimo si Kristo sa iyang gustong ipahimo kung dili kita mutabang niini. It's not that God needs our help to finish His work. Dili mga higala, nato sabton nga si Kristo, It's more like He wants to give us the chance to participate in the process. mao mga higala gikitagaan tag dakong higayon nga kitang tanan mo apil sa iyang buhat. So when the disciples said, "No, we have nothing," Sa diha nga mingon ng mga apostoles, wa gyud mi kuha bisag gamay na that lang. was the first step for them to be used by God again. Mao nang unang mga lakang nga sila gamiton pag-usab sa Ginoo. See, I have nothing to present to the Lord. Nining bahina mga higala makaigsoon na atong masabtan nga wala gyud sila kabangkaagan ato I bang don't deserve anything. wala gyud ko'y mahimo sa It kinaugalingon. is by God's mercy that He offers me the opportunity to join Him in His work. Usa ka dakong oportunidad mga higala makaigsunan nga pinaagi sa grasya ni Kristo gitagaan tag kahigayunan sa pag-apil sa iyang buluhaton. So when the disciples said, "No, we got nothing," Sa diha nga mingon ang mga apostoles nga wa sila'y kuha natong panahon na. Jesus said Ningon on si verse Kristo. 6, "Cast the net on the right side of the boat." Ningon si Kristo sa versikulo 6, itaktak ang inyong pukot sa tuong bahin. But why on the right side? Ngano man nga dito man sa tuong bahin. Because the right side is not the wrong side. Tungod kay ang tuong bahin dili man ang sayop nga bahin. It's simple like that. You're smiling, Sanjay. But that's the reality. The right side is the right one. Daghan ang nagpahiyom tungod kay nasabtan nila nga ang tuong bahin mao ang insaktong bahin. Now you can imagine the disciples on the boat looking at someone by the shore they couldn't recognize, was still some kind of dark early in the morning, and that person asked, "Do you have something for me to eat?" They said, "No." Niadtong panahon na mga higala mga kaigsonan, daw natingala sila nga naitingog nga nag-ingon nga di kay nila maklaro ang nagsulti og nag-ingon kanila naa pa mo'y makaon. They didn't recognize was Jesus, but that stranger person said, "Throw the nets on the right side." Dili kay nila maklaro mga higala makaigsonan, apan ilang nadunggan nga kadtong tingog niadtong tawhana nag-ingon nga ang pukot itaktak sa tuong There bahin. is something special on the right side because this is Jesus' side. Naay nindot nga bahin nining tuong bahin kay mao'y gisulti ni Kristo o kanang tuong bahin naa diha si Kristo. So when you act and do something according to Jesus, then you're going to succeed. Mao na mga higala makaigsoon naghatag na to patulunan bisan unsa ang gisulti ni Kristo basta atong tumanon magdala kana kanato sa kalampusan. And they caught so much fish and that they couldn't bring it on. Og niadtong panahon na mga higala tungod kay nagmasinulundon sila sa mando ni Kristo ilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha. At that moment, one of the disciples said, "It's the Lord." Niadtong panahon na usa sa mga tinunan ningon mao kana ang Ginoo. When Peter heard, "It is the Lord,"
Sa diyang nadunggan ni Pedro nga angosan niyong nga siya mao ang Ginoo, he put on his garment. iyang gisulot ang iyahang sapot. I don't know. It probably was summer. In the middle of the night, he was fishing in his underwear. Nagtuo ko mga higala nga natong panahon na ting-init kadto unya tibok gabi iyang gihukas ang iyang sanina sa pagpangisda. So he put on as a sign of respect. Iyang gisulot mga higala ang iyang sanina, He put on his sinyales sa clothes pagrespeto. and he jumped in the water. Gisulot niya ang sanina unya miambak siya sa tubig. Remember, they got so much fish, they barely could make everything inside the boat. Ayaw kalimti mga higala nga pagkadaghan sa kuha sa In the ilang middle of that baruto. confusion, Peter put his clothes on, jumped in the water to meet with Jesus. He couldn't wait. Pagkanindot mga higala, gisulot niya ang sanina, daghang kuha, gibiyaan niya ang iyang daghang kuha, miambak sa tubig, aron iyang himamaton ang iyang Ginoo. To tell you the truth, so many ideas come to me at this story that we could spend the whole day. Mga higala, sugilan mo na ako, daghan kay ang hunahuna nga miabot sa iyang hunahuna, nga bisan pag usa ka adlaw dili mahuman niining maong sugilanon. But no worries, I'm going to resist to that temptation. Iyahang dumilian ka maong tentasyon kay gamay na lang ang oras. Even though nobody told me the time to finish, I can imagine that we are getting there. Tanawa lagi murag sakto gyud ko sa And akong I una. want to challenge you with 3 important lessons. Gusto nako nga akong humanon kining maong wali nining tulo ka importante nga mga punto. See, what happened right next is amazing. Og unsang nahitabo sa sunod, katingalahan og espesyal mga higala. Jesus asked for breakfast. They have nothing. Now they have plenty. And when they reach to the shore, they see fish, bread. Breakfast was already prepared. Abi ninyo mga higala, pagkanindot. Nianang panahon na wa sila'y kuha sa diyang giingnan sa ni Kristo itaktak sa to, daghan ang ilang kuha sa pag-abot nila sa lapihan. Hanay na daan, naanay tinapay, ug nianay sinugbang isda. See, God gives us the opportunity to contribute with His work, but He doesn't need us because He has everything we need. Mga higala, makaigsunan mo nga makanindot, kaya ang Ginoo sa tanang higayon, iyatang gitagaan sa daghan nga panalangin, nga bisan pa, niining panalangin nga atong nadawat, dili sa nagkinahanglan niini, kay naa niya ang tubuhan sa daghang And panalangin. when you are willing to do God's will, you lack nothing. Mga higala, makaigsunan, ayaw ninyo kalimti sa panahon nga kita musunod kang Kristo, musunod sa iyang mga kamanduan, wala gayoy butang nga dili nato madawat. Jesus is coming back. Be faithful to the call He gave you. Si Kristo do na mo balik, magmatinumanon ta mga higala makaigsunan sa mga katungdanan nga iyang gipiyal nga ni kanato. How come? I saw 20 when you were walking in. Now it's 15 already. Unsay nahitabo nga No ganiha 20 unya karon 15 minutos lamay nahibilin. Peter need to talk to Jesus. Si Pedro gusto gyud siya makigsulti ni And Kristo. Jesus was willing to talk to him. Ang nakanindot mga higala kay si Kristo usab ganahan siya makigistorya kang Pedro. See, but first, Apan una sa tanan, have breakfast. kaon sa, pamahaw sa. See, let me give you a secret to the spouses, the wives here. Tagaan mo na kog sekreto ngadto sa mga magtiayon. If your husband is hungry, don't talk about difficult things. Kung ang inyong mga asawa, kung ang inyong mga bana gigutom, ayaw ka mo pagsugilon sa mga kalisdanan o mga kalisod. Feed him first. Pakauna siya og daghan. Pagkanindot, Then you talk. dayon mo sulti ka. I'm assure you the conversation will be much better. Timanin ninyo mga babae ha, mga asawa, pakanaamig yung mga bana. And Jesus knew that. Og nasayod ang Ginoo nga pakaunon gud ming mga bana, mga babae ay sa mo pangasaba. So he fed the disciples, So iyang gipakaon ng mga tinunan, and then he started talking to them. unya siya naghimo og pakikibalag o pakigistorya nga. From that talk, Niadtong panahon na sa iyang something pakigistorya. extremely important comes to my mind.
Niadtong dapita ni ay usa mga butang nga grabe kanindot mga higala nga nabutang sa huna-huna niya. Jesus asking questions. Nangutana si Kristo. And he does that all the time. Ug mao kana ang kasagara nga iyang gihimo. And in this case, he asks Peter, Niya nang panahon na si Pedro sa iyang atubangan. do you love me? Giingnan niya si Pedro, nahigugma ba ikaw kanako? And Peter answered, yes, Lord, Og ningon si Pedro, I love you. Ginoo, nahigugma gyud ko nimo. Oh, I know the theologians in the house start thinking about different Greek words that Jesus used, that Peter answered. I know that. Daghan ang mga intelihente nga mga tao nga nagpaabot sa kahulugan niining konversasyon, nagpasabot sa Grigo ug uban pa nga panultihon. But the most important experts and scholars in the New Testament, they say, in reality, the main deal is not the different words Jesus used. Ang pinakaimportante mga higala nga kining pakigsulti ni Pedro ug ni Kristo, ang importante dili ang mga pulong. The most important thing is the question, do you love me? Ang pinakaimportante ang pangutana ni Kristo, imo ba akong And gihigugma? this is the essential qualification for service. Mao ni ang importante mga higala nga kwalifikasyon sa atong panerbisyo ngadto kang Kristo. And Jesus used different words, asking, feed my sheep and take care of my lambs. Ningon si Kristo, pakauna ang mga karnero o pakauna ang... And as they interchange a conversation, Jesus asked him 3 times. Sa dihang nagbaylo-baylo silag mga pulong mga higala, gipangutana. See, this is another important lesson, because before Peter denied Jesus, how many times? Usa kini ka-importante mga higala nga angay na tumasabtan kay sa milabay nga panahon si Kristo gilimod ni Pedro sa makatulo. 3 times, right? Makatulo, di ba? Mga higala, ang mga kaigsunan. Now Jesus is asking, but do you love me? Do you love me? Do you love me? 3 times. Nining panahon na sa makatulo, giingnan niya si Pedro, nahigugma ba ikaw kanako? Nahigugma ba ikaw kanako? Nahigugma ba ikaw kanako? When Jesus asked the 3rd time, sa diha nga si Pedro gipangutana ni Kristo sa katulong higayon. that's when Peter felt very sad. Niadtong panahon na sa ikatulong pangutana, nasubo si Pedro. Because now he was placed again at the same spot he was a few weeks before. Niadtong panahon na mga higala, iyang nalimadmaran nga nabutang siya mga higala sa panahon nga diin iyang gilimod si Kristo. See, not too long ago, he was on the fire pit, probably warming him up by the fire, and that's where he denied Jesus 3 times. Dili padugay ang mga higala dito sa lugar nga diin na ay gahaling kauban sa mga tao nga ditong dapita gipangutana siya og iyang gilimod si Kristo. Now he is again in front of the fire that Jesus prepared with everything he needed, and he asked him, do you love me? 3 times. Nibalik sa iyang pahinumduman nga niadtong panahon na atubang kang Kristo naa na po'y hinaling niya na mga pagkaon o niya gipangutana siya ni Kristo sa makatulong nga higayon. You may face challenges in life that you be tempted to deny your faith. Sa makadaghan mga higala, daghang mga hagit sa atong kinabuhi nga nagatubang ta sa daghan nga mga kakulian. As the world prepared you the fire of temptations and tribulations, Sa pagkadaghan sa pagsulay mga higala, nagsilaob ang pagsulay nga atong giatubang sa atong kinabuhi. but when you are before God, in front of the fire of the Holy Spirit, you are prepared to make right decisions. Apan niadtong panahon na atong sination mga higala nga sa diyang kauban nato si Kristo ug ang nagsilaob nga mao ang balang espiritu makahimo ta sa desisyon nga angay o kahimutan sa So Ginoo. when Jesus asked for the 3rd time, Peter realized, yes, Lord, you know everything.
You know that I love you. Niadtong panahon na sa makatulong higayon sa gipangutana sa ni Kristo, mitubag si Pedro sa iyang kinasingkasing, Ginoo, nahigugma gayud ako kanimo. 3 important lessons Tulo ka importanteng leksyon still to tell you. I'm going to tell you. Nga akong ipaabot kaninyo. See, number 1, Una, Jesus is confirming their call. si Kristo nagpalig-on nga sila iyang tinawag. It doesn't matter how many times you failed, Jesus still has a job for you. Dili makwinta o kapilatan na pakyas mga higala. Ang importante atong sination nga sa tanang panahon kita gitawag ni Kristo. So there was a confirmation of the Great Commission given to all the disciples that apparently they forgot as they went fishing. Niadtong panahon na gipahinomdom ni Kristo, gipalig-on nga sila iyang tinawag og niya ay buluhaton nga ilang himuon. See, we all have, as people of God, we have at this time in history a special task to do. Nining panahon na mga higala makaigsonan, nining hinapos nga mga adlaw, adunay tahas ang Ginoo sa matag usa kanato. But that job cannot be tercerized. It cannot be given to someone else. O kining buluhaton dili nato mahatag ngadto sa uban, kinahanglan atong hugupan. So the lesson number 2 is, Ang pagtulunan ni kaduha mao kini. as Jesus confirmed Peter's calling, he is confirming your personal call. Sa diha nga gipamatud-an ni Kristo ang pagkatinawag ni Pedro, iya pod gipalig-on mga higala nining kabuntagon ang atong pagkatinawag. So Jesus gave Peter the opportunity in front of his friends, confirming his call. Niadtong panahon na gihatagan og dakong oportunidad ni Kristo nga mahibaluan ni Pedro og sa iyang mga kauban ang ilang pagkatinawag nga niay buluhaton nga ipabuhat ni Kristo ngadto And the kanila. third important lesson is this. Ang ikatulo nga leksyon mao kini. There is no sin that God doesn't hate. Walay sala nga dili kasilagan ni Kristo. And there is no sinner that Jesus doesn't love it. Ug walay makasasala nga wala gihigugma ni Kristo. Our mistakes, Ang atong mga sayop, our sins. ang atong mga sala, See, for Christ followers, we cannot compromise with this world. mga higala makaigsonan, dili nato ikompromiso ang atong kinabuhi o pahiuyon nining kalibutan. We cannot excuse sin. Dili nato mga higala nga dumilian ang maong sala. Secret sins must be confessed in secret to God. Ang tinaguan nga sala mga higala kinahanglan atong ipaabot ngadto kang Kristo. Public, open sins must be confessed publicly. Ang dayag nga sala nga atong nahimo kinahanglan pangayuan nato pasaylo diha sa dayag. But the bottom line is this. Apan mao ni mga higala ang importante. Jesus looked at Peter and he asked, Si Kristo nag-eyes to eyes lang ni Pedro og iyang giingnan. you said you love me? Ningon ka nahigugma ka nako. You repeat that second time, you love me? Imo ka nang gibalik sa makaduha nga ikaw nahigugma ka nako. I remember not too long ago, you said, even if they leave you, I will never leave you. Nahinomdom ko nga misulti ka kanako nga bisan pa mo biya ang kadaghanan, ako di gyud mo biya. So this is why he asked the third time, do you love me more than this? Mao na nga niingon si Kristo ngadto niya sa makatulo, nahigugma ka ba kanako labaw ni ining mga butanga? See, the question Jesus present to Peter Ang pangutana nga iyang gipaabot ngadto kang Pedro is extremely important because he's actually presenting the most important qualification of discipleship. katong katapusan nga higayon mga higala nga gipaabot ni Kristo usa ka importante nga angay mabatna ni Pedro og nato tungod kay naghisgot kato sa atong pagkatinunan. It is actually the only condition for discipleship. Mao to ang usa ka kondisyon mga higala sa atong pagkatinunan. The essential qualification for service. Mao kato ang importante nga kwalifikasyon sa atong panerbisyo sa atong Ginoo.
Do you love Jesus? Nahigugma ka mo, ba ka mo kang Kristo? I want to close telling you a short story Ako ning tapuson sa mubo nga sugilanon that illustrates that point. nga maghatag og dugang pahayag ni adtong puntuha. See, people think or they assume that Peter will be by the heaven's gates. Daga nang gauna nga si Pedro tuag gyud didto sa ganghaan sa langit. So let's imagine that this is true and Peter is at the heaven's gates. Atong una-unaon nga si Pedro nga tuas ganghaan sa langit. And then you have three people approaching the gates. Unya adunay tulo ka mga tawo nga miduol didto sa ganghaan nga tuas Pedro. An elderly woman, Adunay idran nga babayi, evangelical pastor, naay usa ka ministro, not an Adventist pastor, maybe from the Iglesia de Cristo, maybe. Yep. naay usa ka ministro, And the third one, a missionary. ang ikatulo usa ka misyonary. And as they approach the gates, Og sa dihang naabot sila didto sa the ganghaan. person at the gates asks first the missionary, "Why should I let you in?" Ang una ditong naabot ang misyonary og ningon si Pedro, nganong angayan man kanako pasudlon. And the missionary start talking, "Oh, I travel the world, I translate the gospel in different languages," start listing all his resume. Ningon ang misyonary nga bisan asa na kong naabot sa syudad man sa nihit pagkadaghan ang akong gihimo. And then the person by the gate said, "Oh, okay, so stay aside." Og ningon katong tao nga naa sa gangan, okay, palihog lingkod lang dires daplin. Just wait a little bit. Paabot lang sa makadiyos. The second one came, Ang the pastor. ikaduha miabot ang usa ka And the ministro. person at the gate asked, "Why should I let you in?" Og ningon katong tao dito sa gangan, nganong angayan man ka. And the pasudlon. pastor again say, "Oh, I baptized so many people, I planted so many churches." Ningon ang pastor pagkadaghan sa akong gibautismuhan, But the pagkadaghan sa iglesia nga akong The person at the gate asked a second question, same one he asked for the missionary before. Unya ang katong tao na sa ganghaan, iyang gipangutana, balik ang pastor sama sa iyang gipangutana sa missionary. And then he asked, "But do you know Jesus?" Og nangutana siya, nakaila ba ka ni Kristo? He stayed quiet. And then the person at the gate said, "Wait for a moment." Daw natuk-an siya niya wa sa katingog. Unya ningon The ang third- tao, diri lang sa ka, padaplin sa. The third one comes, Unya ang ikatulo miabot, the elderly lady. ang tigulang nga babae. The person at the gate asks, "Why should I let you in?" Ningon pag-usab ang tao dito sa gangaan, nganong takos man kanako pasudlon dinhi. And the elderly lady just looked down humbly and said nothing. Unya ningon tong babae nga tigulang, niduko siyang ulo o mapailobon ningon, wala gayud. And then the person at the gate asked the second question, "Do you know Jesus?" Unya nangutana katong tao sa gangaan, sa ikaduhang pangutana, nakaila ka ba kang Kristo? And then she looked up with a big smile and said, "Oh, I recognized you as soon as I came to the gate." Unya niingon ang maong babae nga nagngisi pagkadako sa iyang ngisi og This ningon, is- nakaila ako kanimo sa panahon nga naglakaw og sa akong pag-abot, nakaila ako kanimo. This is the essential qualification for discipleship and service. Mao ni ang pinakadako og kinahanglanon sa atong panerbisyo og sa pagkatinon-an nga nakaila kita ni Do Jesus. you know Jesus? Nakaila ba kita kang Hesukristo? Do you love Jesus? Nahigugma ba kita kamo kang Hesukristo? See, Jesus is coming back. Si Kristo muamni. Si Kristo, Jesus is Muanhi. coming. Jesus is coming. Jesus is coming. And we need to know Him Kinahanglan ato siyang sination and we need to love Him. og ato siyang higugmaon. That way we can enter the gates. Nianang pagiha, makasulod kita sa gangha. Let's pray. Magampo kita. Heavenly Father, Langit nun nga amahan, thank you because we find in the Gospels stories and more stories that illustrates
of your love for us. Salamat Ginoo nga sa libro sa Ebanghelyo, labi na sa Ebanghelyo ni Juan, naghatag ka namo sa pahinumdom nga sa tanang panahon ikaw nahigugma ka namo. And we want to say, Ug kami mag-ingon, we also love you. nahigugma usab kami. And we want to see you coming back soon. Ug kami Ginoo gusto makighimamat o makigtagbo kanimo sa And on imong that day, may we all hear from the lips of our Savior, ug niadtong panahon na gusto namo madunggan sa mga ngabil sa among manluluwas. welcome, faithful servant. O mari kamo mga kugihan nako nga mga sulubong. And we may live with you for eternity. O makig-uban kami kanimo hangtod sa eternidad. In Jesus' name. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.